Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-6 na kabanata. Nakababa na mula sa yate sina Jacob at Audrey na may crew pa na humahabol sa kanila. Ipinaaabot nito ang mensahe ni Mr. Rossi na gusto man nitong makasama silang dalawa sa panibagong biyahe ng EA patungo Kuta, Kinabalu Port at Mr. Rossi expense. Dahil importante pa rin kay Jacob ang investment nito, pumayag siya pero hindi na niya isasama sa voyage si Audrey. Sa ipinakitang interes ng matanda sa dalaga, ay naisip niyang hindi na safe si Audrey on board kahit magkulong pa sila sa cabin. Pagbalik ko galing Malaysia, tatawagan kita. Well, okay. Kinintila nito ng isang mabilis na halik sa labi ang dalaga. Tumango si Audrey, pero ang totoo ay ito na ang huling pagkakataon na makikipagkita siya kay Jacob. Lumumpas na siya sa limitasyon na dapat niyang gawin, na abuso na niya ang kabaitan ni Nakasi. Nakailang hakbang na ang binata pabalik sa yate nang tinawag niya itong muli. Jacob? Jacob! One final kiss please. Sinalubong niya ito ng maalab na halik sa labi. Bye. Ingat ka. Kahit mahal na kita, hindi ko makakayang agawin si Cassie. Hindi ko kayang agawan siya. Dahil mabuting tao si Cassie. Ayoko magkagulo pa ako sa mga iniisip mo at sa iniisip ni Cassie ngayon. At lalong ayoko makagulo pa ako sa mga relasyon ninyo. Napakabait nyo. Sa akin. Sobrang bait nyo sa aking dalawa. Salamat sa tulong ninyo. She took one final glance at the yachts. Goodbye, Alexandra. Isang buwan pagkalipas ng operasyon, ay bahagyang nakarecover na ang Kuya Albert ni Audrey. Naiuwi na ito sa bahay at kasulukuyang nagpapagaling. Ang ate Marga naman niya, ay araw na lang ang hinihintay at manganganak na sa bunso nito. Balik eskwela na ang mga pamangkin niya na ginugugol ay nagmula naman dito sa kanyang maliit na negosyo since officially off na ang relasyon at kasal nila ng dating nobyong si Arnel. Nagpasya siyang kunin na ang bahagi niya sa kanilang joint account na ipinagdamot nito noon. Malaki-laking halaga rin yun na pwede niyang gamitin para sa expansion ng kanyang novelty shop. Magdaragdag pa siya ng mga school and office supply at marami pang novelty item. Kasabay ng expansion, ay papalitan niya ang pangalan ng tindahan, Alexandria, to honor the sweet memories she had on board Empress Alexandra. Ayos na sana ang araw niya pero may dumating na isang buwisit. Ang ex-boyfriend niya na si Arnel. Mabuti at walang masyadong namimili. At sila lang ng tauhan niya ang nasa tindahan. Mag-usap tayo, Audrey. Mayabang na bungad nito. Hindi niya pinaalis ang tauhan. Nagkusa na ito pero bago lumabas, ay nagbilin. Ate, sigaw ka lang ha, Ate Audrey. Kapag kami ginawang masama ang kumag na yan. Bibili lang ako ng shake sa labas. Hindi siya tuminag sa pagkakaupo mula sa harap ng kaha. Hinayaan niyang lumapit si Arnel. Bakit mo nagawa sa akin ito, Audrey? Ikakasal na tayo. Nagluko ka pa?
Siya pa pala ang nagloko sa paningin nito. Mainit ang ulo na sinagot niya ito. Gago kasi! Ikaw! Napakagago mo! You left me with no choice? Anong gusto mong gawin ko? Panooring maghihingalo ang kaisa-isa kong kapatid? Hihiramin ko lang ang pera mo sa joint account natin. Babayaran ko rin naman yun ah. Pero anong ginawa mo? Pipirma ka na lang sa slip. Ipinagdamot mo pa? Kanino ka nangungutang ng perang ginamit nyo sa operasyon? At anong ibinigay mong collateral? Katawan mo? Pagak siyang tumawa. Wala ka nang pakialam. Ha? Wala ka nang pakialam, Arnel. At wala ka ring dapat ipag-alala. Dahil hindi ko naman dinungisan ang marangal mong pangalan eh. I broke up with you long before. I sold my soul. Kaya, wala na tayong dapat pag-usapan. Lumayas ka sa harap ko. Napaiyak ang Kuya Albert niya at Ate Marga sa kanyang ibinalita. Buong buhay mo, Audrey. Isinakripisyo mo na para sa akin at para sa pamilya ko. Paano pa ako makakabawi sa iyo? Kung buhay lang ang mga magulang natin, baka kamuhian na nila ako. Niyakap siya ng kapatid. Dahil sa akin, kaya ka magiging dalagang ina. Patawad, Audrey. Patawad. Kuya, hindi mo to kasalanan. Ginusto ko to. At ako ang nagdesisyon sa kapalaran ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung nakapagpalit tayo ng katayuan, alam kong kaya mo rin gawin yon para sa akin. Napakabuti ng puso mo, Audrey. Ang hipag naman niya ang yumakap sa kanya. Ang Diyos na ang bahalang magpala sa iyo. Heto na nga ang blessing, oh. Nakangiti niyang hinimas ang plat pangtiyan. Kahit masyadong masalimuot ang pinagdaanan nating bagyo, matatag pa rin tayong nakatawid. Kadarating lang ng little angel natin. Nilingon niya ang pamangkin. Nakasisilang pa lamang. May kasunod na kaagad. Muli niyang dinama ang sariling tiyan. Excited na siyang lumaki ang tiyan at maramdaman ang pintig ng buhay sa kanyang sinapupunan. Kung pwede lang niyang hilahin ang mga buwan para agad ay makita na niya ang kanyang munting anghel. Kanina lang nalaman ni Audrey na 1 buwan na ang kanyang dinadala dahil madalas siyang nahihilo at makaramdam ng pangangasim ng sikmura tuwing umaga at nagpasya siyang magpatingin sa manggagamot. Hinala na niya ito dahil hindi na siya dinadatnan ng buwanang dalaw. Kinumpirma na lamang sa kanyang obigaini. May napili na agad siyang pangalan para sa kanyang munting anghel. Kung lalaki ay Jacob Alexander at kung babae naman ay Alexandria. Yun nga lang, wala siyang planong gamitin ang apelyido ni Jacob. Inudyukan siya ng mag-asawa na ipaalam sa binata ang kalagayan niya dahil karapatan umano nito na malaman ang tungkol sa bata. Alam niya yon at hindi naman niya ipagdadamot ang anak nila. Ipapaalam din niya ito balang araw. Hindi nga lang muna ngayon. Ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit niya pinutol ang komunikasyon sa lalaki. Sumang-ayon na rin sa pasya niya ang dalawa. Hindi bale, ako na lang ang tatayong ama ng pamangking ko at ako naman ang pangalawang nanay. Aalalayan ka namin ng kuya mo, Audrey. Nandito kami para sa'yo, pati mga pamangkin mo. Naging maselan ang kanyang pagbubuntis dahil sadyang mahina ang kanyang payating katawan. Nagdagdag na lang siya ng 1 pang tauhan sa tindahan at paminsan-minsan ay voluntaryong nagbabantay roon ang kanyang kuya. Madalas kasi siyang nakabedrest.
Lalong naging excited ang buong pamilya nang lumabas sa ultrasound na babae ang magiging baby niya. To Jacob. Pabiro pang ipinitik ni Cassie ang mga daliri sa tapat na mukha ni Jacob. May napapansin ako sa'yo mula nang dumating ka galing sa Malaysia. Madalas na kitang nahuhuling tulala. Anong meron? May iniisip lang akong mahalaga. Pagdadahilan niya. Mahalaga naman talagang iniisip niya dahil si Audrey yun. Hindi na niya nakontak ang dalaga mula nang maghiwalay sila. Sa'yo, anong meron? Parang hindi mo iniinda ang masasakit na salitang narinig natin. Opisyal nang kinansila ang kanilang gagawing pagpapakasal at katatapos lang silang masabon ng kani-kanilang pamilya. Kulang na lamang ay itakwil sila ng mga tao sa sobrang disappointment. Postpone ang ginamit nilang termino sa pagpapaliwanag sa mga magulang. Pero para sa kanilang dalawa, it was as good as cancelled. At mukhang natunugan din yon na magkabilang partido. Wala. Hindi nakaligtas sa kanya ang kislap sa mga mata nito. Masaya siya para kay Cassie. Balikan nga natin ang tungkol sa pagkatulala mo. Hinala ko may nakilala kang somebody while on board. Kung hindi ko lang alam, hindi mo na sana isinama si Audrey sa Cora. Iisipin kong siya ang pinagkahaganyan mo. May himig na panunuksong sabi nito. Bakit nga pala iniwan mo na siya? Pumayag naman siya sa usapan namin na kung itutuloy mo hanggang Malaysia ang biyahe, kasama pa rin siya. Mas kailangan siya ng pamilya niya. Hindi niya masasabi dito ang tunay na dahilan. Kailangan na niyang ilihis ang usapan bago pa mag-usisa ang kausap. Anyway, may bago akong posibleng investor. Kailangan nga lang niyang lumipad patungong Australia para makausap ito. Pagbalik ni Jacob, ay muli niyang hahanapin si Audrey. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Hindi pa nararanasan ni Audrey ang ganito kasidhing takot sa tanang buhay niya. Parang mawawalan siya ng bait dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak na nakaratay ngayon sa ospital. Pait Sandy, alam kong kaya mo yan. Nandito lang si Mami para sa'yo, baby. Hawak niya ang munting kamay nito na walang swero. Inilapit niya ang labi rito at buong pagmamahal na hinagkan ang maliliit nitong daliri. Hindi niya mapigil ang mapaiyak dahil sa pinaghalong takot at habag sa kalagayan ng kanyang pinakamamahal na supling. Na-diagnose ito na may ventricular septal defect or VSD. Sa karaniwang termino ay tinatawag na butas sa puso. Normal na mayroong hindi hilom na bahagi sa puso ng mga sanggol na kasisilang. Pero ang butas na yon ay kusang naghihilom kalaunan. Sa kaso ni Sandy ay hindi ganon ang nangyayari sapagkat may kalakihan ng butas sa puso nito. Hinihintay pa nila ang findings ng doktor kung kailangan ba ang agarang operasyon o kailangan munang obserbahan ang kalagayan ng bata. Kung ooperahan ito, ay hindi niya kakayanin ang gastusin. Mapipilitan siyang lumapit kay Jacob. Bahala nang magalit ang asawa nito. Pero siguro naman ay maiintindihan siya ni Cassie dahil mabuti ang kalooban nito. Kung hindi naman, kikilalanin ni Jacob si Sandy. Nakahanda siyang muling isang laang kaluluwa, mailigtas lang ang tiyak sa kamatayan ng anak. Para sa kanya, si Sandy ang blessing na kapalit ng lahat ng goods deeds at sakripisyong ginawa niya. Si Sandy rin ang itinuturing niyang lakas at inspirasyon upang maibalik pa ang nawala niyang dangal at dignidad. Kaya hindi niya matatanggap na mawala ito sa buhay niya. Mula nang ibigay sa kanya ng langit ang anghel na ito, ay dito na umiikot ang kanyang buhay.
Lahat ng mga pangarap ni Audrey para sa sarili ay nakalimutan na niya sapagkat parang nagkaroon ng katuparan ang lahat ng yon nang dahil kay Sandy. Tiyak na guguho ang mundo niya kapag binawi sa kanya ang anak. Audrey, kumain ka muna. May dala akong pagkain. Salamat, Ate Marga. Sino nag-aalaga kay Ivan? Si Joy. Hindi ko muna pinapasok. Alam mo bang walang gustong pumasok sa mga yon? At ang gusto'y magbantay lahat kay Sandy. Oh, heto't kumain ka muna. Hindi siya makakaramdam ng gutom at wala siya ng ganang kumain. Tinanggihan niya ang alok nitong pagkain. Ay nako Audrey, sa ginagawa mong yan, ikaw naman ang kasunod na magkakasakit. Nasa malayo ang kuya mo. Dadalawa na lamang tayong magtutulungan. Diyan sa batang yan, sumubo ka kahit kaunti lang ha. Napilitan siyang sundin ito. Kahit na nga ba parang may malaking bikig na nakaharang sa kanyang lalamunan. Maiba ko Audrey, hindi sa pinanghihimasukan ko ang pribadong buhay mo. Ang sa akin lang ay suwestyon. Siguro naman ay panahon na para magkakilalang mag-ama. Tumigil ito sa pagsasalita, na waring pinag-aaralan ang reaksyon niya bago muling nagpatuloy. Kaya mo bang sabihin sa kanya? Kung hindi magsabi ka lang. Ako na may kaya kong punta ng opisina nila. Hindi ba't nagawin na ako doon nung kuhanin ko yung tseke? Tama ka ate. Kagabi ko pa nga iniisip na puntahan siya. Kaya lang, paano kung hindi kilalanin ni Jacob ang bata? Hindi mo na kasalanan yon. Ang mahalaga ipinaalam mo sa kanya na nagkaroon ng bunga ang ginawa ninyo. Kabadong naghintay sa visitor area si Audrey. Nasa maternity leave si Sonia, kaya may bagong sekretary na naka-assign kay Jacob. Ayon dito, ay may series na closed door meeting umano ngayon ang amo at hindi maaaring istorbohin. Ipinasulat na lamang nito ang pangalan niya, contact number at purpose ng pagbisita sa logbook. Tatawagan na lamang umano siya kung ano ang sasabihin ng boss dahil inaasahang tanghalian pa matatapos ang meeting. Sinabi niyang maghihintay siya hanggang sa maging available si Jacob. Magbabaka sakali rin siya na baka bigla itong lumabas. Importante ang sadya niya. Walang pagbuti sa kalagayan ni Sandy. Labas-masok pa rin ito sa ICU. Tama si Marga. Ano't ano man ang mangyari, ang mahalaga ay nalaman ng ama nito ang kalagayan ng anak. Jacob, binistahan niya na mabuti ang figurang natatanaw sa koridor. Hindi siya nagkamali. Si Jacob ngayon. Jacob! Malakas na tawag niya rito. Hindi niya pinansin ang tingin ng mga empleyado. Nagtataka marahil kung bakit sa first name lang niya tinatawag ang boss ng mga ito. Mabilis niyang tinakbo ang kinaroroonan nito. Pipihitin na lamang nito ang seradura ng conference room nang maabutan siya. Audrey? Parang gulat na gulat itong makita siyang muli. Siguradong mas magugulat ito kapag nalaman niya ang dala niyang balita. Hi, how are you? I'm not fine, Jacob. Please, spare me a little time. May napakahalaga lang akong sasabihin sa iyo. Okay, hintayin mo ako sa opisina ko. Malapit nang matapos ang meeting. Pasensya na Audrey, may VIP investor lang kaming kausap via video conference. Jacob, kahit sandali lang, hindi ako pwedeng magtagal. Okay, please speak up. Parang napilitan lang ito sa kanyang pakiusap. Salamat Jacob. I have a daughter. She's 2.5 months old. Bumukas ang pinto kaya naudlot ang kanyang sinabi. Jacob,
Akala ko ba kukunin mo lang ang report na kailangan mo? Maautoridad na sabi ng isang babae. Malamang ina ito ni Jacob dahil magkahawig ang dalawa. Pumasok na ang lalaki sa conference room. Wait in my office, Audrey, please. Pupuntahan kita kaagad. Ani ni Jacob habang ang ulo nito ay halos nakasungaw na sa pintuan ng conference room. At dito na po natatapos ang ika-6 na yugto ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.